Yahoo! Hello mga masters! Welcome again to All About G, our daily vlogs. Kamusta po ang lahat? At day 5 tayo ng ating daily vlog series kung saan po ay ating fini-feature yung ating one and only G, the Green Iguana, ang ating poging-poging alaga, kung saan po siya ay araw-araw na ring nagsasunbathing para sa kanyang UV rays, sa kanyang ultraviolet rays, kasi kailangan yan para hindi siya madaling magkasakit. So si G natin po ay kasalukuyang linalanghap niya ang lumalabas sa kanyang humidifier na smoothing cooler na mist. G, gumalaw-galaw ka naman, G. Oh. Try to move. Alright. So ito po yung pagkain niya, hindi pa siya nakakain. So mixture po yan ng kanyang mga pellets at saka ng kanyang spring mix at saka yung tubig ni G. At saka yun naman yung para mamatay yung mga langaw o mga fruit fly kasi dito. Kasi binubuksan po natin yung ating pintuan. So minsan may pumapasok. Hindi talaga natin maiwasan yan. Ayan, so naka-on din yung ating heating light. Tsaka yung kanyang G na pangalan. So yun, yan na muna si G natin. At hindi naman siya gumagalaw. Parang napapagod ata si G sa kakatulog kasi kakagising ng G natin. So time check is 8 o'clock. I think it's 8:10 in the morning. At yung sun natin ay sobrang taas na rin. Medyo mabilis ng ano pa lang, kanina mga 7 o'clock kaninang umaga, medyo mataas na yung araw. So kung gabi naman, mabilis naman yung alas 5 pa lang ng hapon, madilim na. So yun, shorter na, parang pare-pareho na, parang equal na rin, pero madilim na. So yung ibang pasyente po namin, yung mga pasyente namin na nakaschedule at 4:30, pag uwi po nila na bahay nila at around 5:15, 5:30 or 6, madilim na talaga. So kaya yung mga matatandang pasyente namin ay hindi nagpapaschedule ng hapon, umaga po sila. Right, so siyempre shout out po tayo sa lahat ng mga nagsusupport sa ating G. At ano ba yung nasa isip niya? Lalabas ba siya o kakain? Kakain ata si G natin. Kakain ata yung G natin. So since kakain si G, ayun, magandang yan. Magandang angle yan kasi gutom ata yung ating G. So mahilig po talaga si G sa gulay, sa green leafy vegetables po yan. So hindi na po ako bumibili ng individual na mga vegetables kasi meron naman tayong feeds, yung kanyang pellets. So ginagawa natin ay bumibili na lang tayo ng spring mix. At yung spring mix po ay combination na yan ng mga pwedeng kainin ni G. Kasi may mga gulay po na bawal po sa kanya. Lalo na yung mga high in proteins na mga gulay at saka yung high in water. So high in yung tubig, yung matubig. So bawal po yan sa kanya. Hindi naman bawal pero iniiwasan lang kasi pag high in protein naman, may specific level lang pala si G na pwedeng i-intake. So pag sumobra po dyan ay din sa kanyang kidneys. At saka yung mga prutas po ay 20% lang dapat. Pero medyo matagal-tagal na po akong hindi nakabigyan ng fruits kay G. So yung binibigay ko na lang sa kanya ay yung kanyang pellets. Yun na lang nakasalalay, talaga si G sa pellets.
So, ayun ang gana, maganda yung gana ni G sa pagkain, lalo na sa umaga. At fresh naman yung ano kasi yung binibili kong naka-box. So, yung spring mix. Noon po ay bumibili ako ng separate na dandelion leaves, ng collard greens, at saka kung ano-ano mga greens na nasa listahan na pwede niya nang kainin. Pero nung nakita ko po yung isang pack na nandun naman ang lahat, except lang sa dandelion, nandun naman silang lahat, mas mabuti na bumili na lang ng ganyan, hindi pa ako mag-chop-chop. Kasi ako pa nag-chop-chop. One time nga bumili pa ako ng chopper, hindi naman gumana. At na-feature ko na rin yun, di ba? Naalala nyo, may chopper po ako na binili. Nalinagay ko yung mga apple, linagay ko yung mga yung mga ibang dahon doon. Hindi naman siya talagang nag-chop. Kaya I decided na wag na lang gamitin yun. At nakasave pa ng time at wala na akong huhugasan pag yung gagamitin natin, yung bili natin is yung ready mix na. Right, so ano ba yung nasa isip ni G natin? Ito, bumalik na siya sa kanyang basking area. Papapogi na si G natin. Poging-pogi na. Dito lang siya sa kanyang third floor, sa kanyang top deck nagsistay. Yung tubig sa baba, yung pool niya is a little bit warmer na rin. Pero di na rin natin di naman siya pumupunta doon. I think pag dadalhin natin siya doon, or mamaya siguro pag malamig na yan, pag umalis na po ako going to work, kasi papunta na tayo ng work in a little while. So pag nakita niya yan mamaya, doon siya pupunta. Pero siguro malamig na yan kasi malamig na yung panahon ng hangin na lumalabas nang pumapasok sa loob ng bahay. May heater naman dito sa bahay, pero yung kanyang area ay malapit sa pintuan, which is more on nandito sa side ng labas. So pag sa gabi, pag malamig talaga sa area niya, pero may heater naman si G. So hindi naman siya pinapabayaan. Yun, so nilanamnam niya pa ang kanyang kinain. So si G talaga, tingnan mo si G. Sobrang comfortable. Kasi makikita mo naman yung katabaan ng yung alaga, especially yung mga ganyan, mga lizards sa kanilang buntot. So ang buntot ni G po ay medyo mataba. So mataba si G. G. Psst, G. Hey. How are you doing, G? Ay, tumitingin po siya sa labas. Kasi yung kanyang area dito, ayun, meron siyang glass na makakatingin siya sa labas. So I think naghahanap yan ng plano, gumagawa ng plano. Paano ba ako makakalabas dito? Paano ba ako maka-eskapo? G, ha? Ba't mga ganyan yung mga nasa isip mo? Hindi ka pwedeng mag-escape kasi pag mag-escape ka, wala kang kakainin sa labas. Walang gagawa ng yung pagkain sa labas. Daan mo yan, ha? G? Nakikinig ka ba? Nakikinig yan. May mata niya nakatutok sa akin. Ayun. So every time na gumalaw po ako dito at gumalaw si G, pag nasa clinic po ako, nag-a-alarm yan sa phone ko. Narinig niyo yung may nag-alarm. Yun, movement on G the iguana. Yung sabi sa screen. So may mga movement si G. Halimbawa, gumalaw po siya, lumipat po siya ng or nag-on yung kanyang humidifier movement, magno-notify yan sa cellphone ko, may movement. At saka pag gumalaw si G, lumipat siya sa baba, umakyat siya sa taas, or pumunta siya sa tubigan niya, kumain, mag-a-alarm yan. So kalmante po ako pag ganyan kasi alam kong buhay na buhay ang ating G at active siya. So and then pag umuwi po sa bahay si Daddy at ako naman sa clinic pa, nakikita ko sa camera na si Daddy ay naglalaro kay G. Pero hindi pa si G nagpapahawak kay Daddy. Sinabihan ko kasi si Daddy wag hawakan si G kasi hindi niya alam kung paano hawakan, kasi alam niyo naman yung kuko ni G ay matalim. Kaya marami akong mga scratches sa aking kamay at sa aking braso dahil dyan.
Pangit naman pag si daddy ay may ganyan kasi syempre nag-acupuncture siya sa mga pasyente. At ako naman po ay nagmamassage naman po ako. Kung minsan nga, kasi hindi naman, superficial lang naman kasi yung scratches ni G. Kung minsan pag naglalagay po ako ng oil sa aking kamay at habang magmamasahe, at yung oil namin ay medyo maanghang at malamig-lamig. So, nafe-feel ko talaga na pumapasok po siya na parang mahapdi at medyo makatikati yung massage oil sa aking sa mga scars at sa mga scratches ni G. Pero okay lang naman yan kasi hindi naman siya bumabaon talaga sa loob ng balat ko. Yung parang scratch lang talaga na parang kinamot ka lang yung likod, halimbawa nagpakamot ka at nag-red siya. Pero yung lang is, yung kay G is sharp yung sa tuktok ng kanyang mga kuko. So syempre yung konting scratches lang talaga. Pero hindi naman siya dumudugo. Scratch lang talaga. As you can see po, ito yung mga scratches niya. Hindi niya pala makikita. Okay lang. Kasi may mga scratches yun yung kamay ko. Yan sa ni G. Pero hindi naman siya masakit at mahapdi. At hindi naman siya gaano ka lalim. Alright, G. So, okay ka na ba dyan? Tapos na rin tayo. Ayun, gumalaw ako. Kaya nag-alarm na naman yung kanyang camera. At pwede na rin si G maiwanan kasi papasok na rin tayo sa work. Malapit na rin tayong mag-start ng work. I think 8, kasi 8:30 yung pasok ko. So, tinatry ko lang na yung ating videos. Tulong nyo na po sa akin po ito. Sa mga love and support nyo, sa pagpapanood nyo ng aking mga daily vlogs kay G. At syempre sa aming premiere promotion po sa Team Kuroda. At sa aking live stream every Sunday. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong love and support. Tinatry ko pong lumagpas po ng 12 minutes ito. Kasi pag nasa premiere promotion po tayo ng Team Kuroda ay below 12 minutes lang po. Pero ito po ay individual premiere ko lang po ito. Malaking tulong na po yung ginagawa nyo sa akin dahil bumaba na yung aking WH, yung aking watch hours. So sa inyo dyan, sa inyong panood ng premiere na ito, shout out po sa inyong lahat, sa lahat ng mga teams na nagsusupport po, sa lahat ng mga kaibigan ko, mga kaibigan namin, at sa pamilya, at sa mga relatives ko na nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, aking asawa, si Josie, at sa aking anak na si Big Vlogs. Hindi pa siya monetized, pero malaki na rin yung bahay niya. Unfortunately, kasi shorts lang po yung kanyang mga videos, hindi pa rin siya monetized. So mag-abot na ng 1 year and a half na 2 years na pala na hindi siya monetized. 6,000 plus na yung kanyang supporters, ang kanyang subscribers, pero hindi pa kasi shorts lang po yung kanyang So si G po ay pwede nang maiwan ngayon at ako'y pupunta na ng work. At I hope na okay lang siya. I know that okay siya kasi everything is provided naman. At malapit na mag 8:30 dito sa akin. So 8:15 na po ng umaga. So magdodrive pa ako puntang work. 7 minutes drive lang naman. At 8:30 yung first patient namin. So maraming salamat po sa inyong lahat. At I hope na huwag kayo magsawang mag-support kay Master Worm at kay G, the Green Iguana. Maraming salamat po sa inyong lahat. God is great. Yahoo!